But it wasn't so much about, it was just that he was so fucking fast, man. Fast. Amazing. The person that got speed and power is Manny, bro. Speed and power, dog. It's very fast. Faster than I expected. I literally wanted to die in that ring. Sa kasaysayan ng boxing, ilan lang ang may tuturing na tunay na alamat. Maraming naging kampyon, maraming naging sikat, ngunit kakaunti lang ang nagawang mag-iiwan ng marka. At kapag usapang pinakamahusay na boksingero na nagmula sa Asia, isang pangalan lang ang pumapasok sa isip ng karamihan, si Manny Pacquiao. Si Pacquiao ang kauna-unahang boxer sa history na naging world champion sa 8 magkakaibang weight divisions. Maraming boxing analyst ang naniniwalang baka hindi na ito maulit pa dahil sa sobrang hirap nitong gawin. Sa bawat pag-akyat ng timbang ay mas lumalaki ang mga kalaban at mas bumibigat ang laban. Ngunit sa kabila nito, nagawa pa rin dominahin ni Pacquiao ang iba't ibang dibisyon. Bukod sa kanyang achievements, isa sa pinakatumatak sa mga nakalaban niya ay ang kakaiba niyang estilo. Hindi siya madaling basahin, kaliwat kanan ng kombinasyon, mabilis ang pasok at labas at tila hindi nauubusan ng stamina. Ang mga nakasagupa nito ay nagsasabing iba raw talagang pakiramdam kapag kaharap mo na si Manny sa ring. Kaya't pag-usapan natin ang mga testimonya ng mga boksingerong nakaharap ni Pacquiao matapos ang kanilang laban. 2008 ang naging unang pagsabak ni Manny sa lightweight division na agad binigyan ng napakahirap na hamon. Nakaharap niya ang nooy WBC lightweight champion na si David Diaz. Marami noong nagdududa kung kakayanin ba ni Pacquiao ang mas malaking kalaban sa lightweight division. Ngunit pagsapit ng laban, binura ni Manny ang mga alinlangan. Mula umpisa hanggang matapos ang laban, halos hindi makasabay si Diaz sa bilis ng pambansang kamao. Sunod-sunod ang mga kombinasyon, kaluwat kanan ng patama, na halos bawat suntok ni Pacquiao ay malinis na kumukonekta sa mukha ni Diaz. Hindi makahanap ng sagot si Diaz sa matinding pressure at footwork ni Manny. At sa ika-9 na round, tuluyan ng bumagsak si Diaz matapos ang walang humpay na opensiba ni Pacquiao. Isa itong dominanting performance na lalong nagpatunay na kaya ni Manning makikipagsabayan kahit sa mas mabibigat na dibisyon. Yeah, he was too fast. Fucker was too fast. Did you have any idea coming in that he could be that way? No. I seen him on tape and stuff like that, but I didn't. I was like, I could do it with that speed, you know? The power is what I wanted to worry about. But it wasn't so much about, it was just that he was so fucking fast, man. Fast. Amazingly fast. Fucking amazingly fast. I was like, I thought Freddie was in there fucking hitting me too. So, Kung pag-uusapan ng laki at pisikal na lamang, si Antonio Margarito ang isa sa pinakamalaking hamon na hinarap ni Manny Pacquiao. Noong 2010, naglaban ng dalawa para sa WBC Super Welterweight title. Halos 5 pulgada ang lamang ni Margarito sa height at mas mahaba rin ang kanyang reach. Bago ang laban, marami ang kinakabahan para kay Manny, ngunit sa loob ng ring, isang masaker ang nasaksihan ng buong mundo. Sa bawat round, walang tigil na pinaulanan ni Pacquiao ng mga suntok si Margarito. Sa bilis ng mga kombinasyon ni Manny, hindi na makita ng Mexican fighter kung saan nanggagaling ang mga patama, at sa kalagitnaan ng laban, nabasag ang orbital bone ni Margarito. Kitang-kita sa mukha niya ang matinding pinsala, ngunit hindi ito sumuko. Sa huling mga rounds, makikita sa video na tila tinitingnan na ni Pacquiao ang referee para itigil ang laban dahil ayaw na niyang lalo pang napinsala ang mukha ni Margarito. Matapos ang 12 rounds ng bugbugan, nanalo si Pacquiao via unanimous decision. Bago ang laban, matinding pambabastos ang natanggap ni Pacquiao mula sa kampo ni Margarito. Julian, who's gonna win? Pacquiao or Margarito? Margarito. Alright. Who's that? No, this guy. Es puto Pacquiao. Así es. Iba a quedar, mira. Así va a quedar. Ngunit pagkatapos ng kanilang bakbakan, naging magkaibigan ng dalawa at puro papuri si Margarito kay Pacquiao na tila napakabait at malayo na sa dati. Era bastante rápido y tenía una pegada tremenda, la verdad. Isa sa pinaka-controversial na laban sa karir ni Pacquiao ay ang una nilang paghaharap ni Timothy Bradley noong 2012. Maraming fans at analysts ang naniniwalang si Pacquiao ang tunay na nanalo, ngunit ibinigay ng judges ang split decision kay Bradley.
Dahil sa kontrobersyang iyon, matinding gigil ang dala ni Pacquiao sa kanilang rematch noong April 2014 para sa WBO welterweight title. Sa pangalawang laban nila, ibang Manny Pacquiao ang nakita ng mundo. Mas agresibo, mas mabilis at mas kontrolado. Gumana ng husto ang kanyang footwork at kombinasyon habang paulit-ulit niyang tinatamaan si Bradley ng malilinis na suntok. Sa pagkakataong ito, wala ng kontrobersya. Malinaw na nabawi ni Pacquiao ang panalo at naipatikim kay Bradley ang unang pagkatalo nito sa professional career. Ngunit hindi pa daw nagtapos ang kanilang rivalry. Noong 2016, muling nagharap ang dalawa sa ikatlong pagkakataon at muling ipinakita ni Pacquiao kung bakit isa siya sa pinakamahusay sa kasaysayan. 2 beses niyang napabagsak si Bradley sa laban at kitang-kita ang malaking agwat ng kanilang galaw at bilis. Kahit matibay at mahusay na boxer si Bradley, hirap na hirap pa rin itong habulin ang galaw ni Pacquiao. Pagkatapos ng kanilang trilogy, hindi na muling lumaban si Bradley at kalaunan ay napasama rin siya sa Boxing Hall of Fame. Sa mga interviews, ibinahagi rin ni Bradley ang kanyang paghanga at kung gaano kahirap makalaban si Pacquiao. I'm not gonna lie, I was scared. I was scared out of my mind. Scared of what? Of him. How hard does he punch? How fast is he? You know, you see it on film, but it's different when you're in there actually fighting them. Sure. It's completely different. They were like bullets. They literally like Manny Pacquiao when he would throw, everything was just all just stiff, you know, sharp punches, fast, quick feet. His hand and eye coordination was ridiculous. And like when he would miss, I would hear like a snap, like bullets was flying past my head when he would punch at me. Noong 2019, isa sa mga pinakainabangang laban ni Pacquiao ay kontra kay Keith Thurman. Bata, undefeated at puno ng kumpiyansa si Thurman bago ang laban. Sa mga interviews, bago ang kanilang sagupan, paulit-ulit nitong minalit ang pambansang kamao. You know, I mean, I know he likes to quote Bible verses, so I'll let you know he's getting crucified. He said he's got these T-Rex arms. Everybody's talking about how fast he is. Manny Pacquiao, T-Rex arms. Pop, pop, pop. Ayon kay Thurman, mabagal na raw si Pacquiao at kaya raw niyang basahin ang galaw nito. Ngunit pagdating ng gabi ng laban, mabilis nagbago ang lahat. Sa unang round pa lang, pinabagsak agad ni Pacquiao si Thurman gamit ang mabilis na kombinasyon. Maraming fans ang nagulat dahil kahit 40 years old na noon si Manny, nandun pa rin ang explosiveness at bilis niya. Habang tumatagal ang laban, mas lalong lumalabas ang experience ni Pacquiao. Kahit nakakonekta si Thurman ng ilang malalakas na suntok, hindi na tinag ang pambansang kamao. Sa ika-10 round, muling napatras si Thurman matapos tamaan ng matinding body shot. Kitang-kita sa mukha nito ang sakit habang pilit niyang kinakaya ang pressure ni Pacquiao. Matapos ang 12 rounds, itinanghal na panalo si Manny Pacquiao via split decision at naagaw niya ang WBA welterweight title. Ito rin ang naging unang pagkatalo ni Thurman sa kanyang professional career. Manny Pacquiao is a truly great, legendary champion. Oh, Senator, great as ye, oh, Senator. I promise I'd say that if he won tonight. And he did. He got the victory over me. Noong 2013, nakaharap ni Manny Pacquiao ang maangas na Mexican-American boxer na si Brandon Rios. Bago pa man ang laban, marami na itong matitinding salita laban kay Pacquiao. Ngunit pagsapit ng kanilang laban sa Macau, China, mabilis ding natahimik ang kampo ni Rios. Mula umpisa hanggang dulo ng bakbakan, hindi makasabay si Rios sa bilis at movement ng pambansang kamao. Bagamat kilala si Rios bilang matibay na fighter, halatang hirap siyang makita ang mga paparating na suntok ni Pacquiao. Matapos ang laban, sa mga interviews ay binahagi ni Rios pati ng kanyang trainer ang kakaibang experience nila laban kay Pacquiao. Pacquiao's very fast. Like I said, I fought one of the greatest boxers in the world, you know, besides Mayweather. And he's very fast, very awkward. That motherfucker fast, dude. You motherfucking man. He's way faster than I thought he was, dude. He's way faster than I thought he was. Sorry. That motherfucker was like, God damn, Flash. yeah, man, he was very fast. Faster than I expected. It hurts deep down inside because I trained. I trained my ass out to win, you know? I fucking 5 months. Isa sa pinakamalaking panalo sa karir ni Pacquiao ay ang laban niya kontra kay Oscar De La Hoya noong 2018.
Noong mga panahon na yon, isa si De La Hoya sa pinakasikat at pinakarespetadong pangalan sa boxing. Tinaguri ang Golden Boy dahil sa kanyang achievements, technical skills at malaking impluensya sa sport. Marami noon ang naniniwalang masyadong malaki si De La Hoya para kay Pacquiao. Sa katunayan, maraming boxing experts ang nagsasabing delikado ang laban para sa pambansang kamao. Ngunit muling pinatunayan ni Manny na hindi dapat minamalit ang kanyang kakayahan. Habang tumatagal ang laban, unti-unting nawawalan ng sagot si De La Hoya sa bilis at kombinasyon ni Pacquiao. Hindi nito masundan ang galaw ng maliit na fighter mula sa Pinas. Sa bawat round, mas lalong napapasama ang sitwasyon ni De La Hoya hanggang sa hindi na siya pinayagang lumaban pa pagsapit ng ika-9 na round. Sa interview matapos ang laban, inamin ni De La Hoya na hirap siya sa bilis ni Manny. At sa mga panayam makalipas ang ilang taon ay patuloy pa rin niyang binabalikan ang naging pagkatalo niya sa laban. He's just a great fighter. I have nothing bad to say about him, and I give him all the credit in the world. And Manny Pacquiao prepared like a true champion, and he deserves everything that he's accomplished and everything he will. I wouldn't have loved to fight Pacquiao again because he kicked my ass. So. You know what? So you had enough of Pacquiao, is what you're saying. Oh, trust me. Right when I walked into the ring, I had enough of Pacquiao. Kapag pinag-uusapan ang greatest rivalries sa boxing history, hindi mawawala ang pangalan ni Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez. 4 na beses nagharap ang dalawang alamat na ito at bawat laban nila ay puno ng aksyon, drama at matinding palitan ng suntok. Dahil dito, maraming fans ang itinuturing ang kanilang rivalry bilang isa sa pinakamahusay sa kasaysayan ng boxing. Sa kanilang unang 3 laban, hindi magkasundo ang fans at judges kung sino ba talagang mas mahusay dahil sobrang dikit ng kanilang mga naging performances. Ngunit sa kanilang ika-4 na laban noong 2012, doon nagtapos ang kanilang mahabang rivalry sa isang shocking moment na tumatak sa buong mundo. Habang agresibong sumusugod si Pacquiao, nakagawa ng eksaktong counterpunch si Marquez na tuluyang nagpatumba sa pambansang kamao. At iyon ay naging isa sa pinaka-iconic knockout sa boxing history. Sa kabila ng knockout victory ni Marquez, nanatili pa rin ang matinding respeto nito kay Manny Pacquiao. Pacquiao is a legend. Pacquiao is a great fighter. When the Pacquiao people told me it's the fit fight for 150 millions. No more. Para bailar la bamba se necesita una pura de gracia. Una pura de gracia pa' mi patria y arriba de arriba. At yan lamang para sa bidyong ito mga boss. Kung may komento o reaksyon, ilagay mo lamang sa ating comment section at babasahin nating lahat yan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.